Yun nga, Diyos ko naman po. Kung kayo gustong ma-repair, yung experience nyo naman sana pasok sa mga gusto nyong pasukan. Lalo na yung mga yung pinapa-applyan ko sa inyo, yung mga dairy farm, yung sa yung sa High Life. Dapat yun meron kayong mga kasi alam mo naman meron tayong dyan. Yun. Uwian na. Sa wakas. Masasabi kong uwian na. Ayos naman ang natin. Anong araw na ba yan? Wednesday? Third day of work. Ayos lang. Tinuruan ako mga basic. Tapos sinamahan ako yung sa mga mapupuntahan ng mga yung mga customers na hinahatiran, ganyan. Magamit ako ng company car. Merong company car. Grabe yung ngayon ang panahon, saka malamig. Itong linggo na to, grabe yung lamig. Itong week daw aabot ng ewan ko kung itong weekend aabot ng minus 40 with the wind chill of minus 50. Shit! Isipin mo kung gaano kalamig yun. Grabe. Na-experience natin yung sobrang init sa Pilipinas. Ngayon parang na-experience naman. Siyempre hindi naman ito yung pinakamalamig sa buong mundo, pero isa na rin to. Minus 40, 41. Nakita ko nga, hindi ko alam kung totoo yung pinost sa People of Brandon. Aabot ng minus 50. Hindi siya yung wind chill minus 50, pinakamataas sa Brandon. Sa dito sa sa Manitoba. Hindi ko alam kung accurate yun, pero nakakatakot yung lamig na. Ganun yung pagka na-stuck ka sa labas ng bahay mo or yung tumagal ka, pwede kang sa sobrang lamig kasi yun. Meron na mga nabalita rito na na yung kunyari bumiyahe tapos na ditch sa kasi dito yung mga highways dito ang haba, saka walang masyadong dumadaan na sasakyan. So na ditch daw, hindi kaagad na rescue, namatay. Merong mga ganong balita rito. Kaya nakakatakot yung ganitong lamig. Maganda lang siya talagang yung pagka narinig ko, lamig diyan, ganyan. Pero yung sa totoong buhay, pero ayos lang. Still grateful, 'di ba? Basta lagi lang mag-ingat. Lagi mag-ingat sa pag ganitong sobrang lamig. Dapat ka? Naka yung full battle gear ka ng lamig. Full battle gear tapos naka lang ako naka long sleeve eh. Hindi tinanggal ko lang yung jacket ko. Kasi baka sabihin niyo pare-pareho itsura ko eh. Ginagawa ko pang uniform ko yung mga long sleeve ko na mga damit. Oo nga pala. Kasi meron akong pinost na sa aking FB page na about sa mga referrals. Meron naman talaga akong mga na-refer na. Actually, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin sila sa dati kong company saka sa kabilang kumpanya. Pero syempre, ang dami nagsasabi sa akin na, "Sir, sana ma-repair niyo ako, ganyan-ganyan." Pwede naman talaga akong mag-repair. Wala namang problema eh. Ang kaso, dapat syempre, bago ko kayo i-refer, meron naman kayong yung sapat na experience. May magme-message sa akin. Ang dami. Actually ngayon lang nung nagla-lunch ako. Ang dami nagme-message sa akin na, "Sir, pa-repair naman, pa-repair." Ko, passport holder. Hindi superpowers ang passport holder, mga sir. Sabi niya, "Meron na akong passport, sir, kaya pwede na akong umalis." Aba, pwede ka namang umalis pero hindi magtrabaho, di ba? Yung passport kasi, isa lang yan sa maraming requirements mo. Talaga naman kailangan mo ng passport, no? Yan ang totoo. Kasi alis ka ng bansa di ba? O ngayon, sabi niya, kasi baka masasayang lang sir yung aking passport, baka maging ID lang. Ganun talaga kung hindi ka kukuha pa ng iba mong mga requirements. Marami tayong requirements. Syempre, ire-repair ko kayo. Dapat yung kumpletos recados kayo, 'di ba? Kasi ang pinaka naman ng referral, mapapansin kayo kasi sa totoo lang, kunyari, hindi kayo ire-repair. Tapos pare-pareho kayo ng kumpleto na yung requirements. Syempre, pipiliin kayo ng ng employer 'di ba? Pipiliin kayo ng employer, sa sobrang dami nyo, hindi lahat kayo maka-accommodate. Pero pagka ni-repair kayo ng isang tao, syempre mapapansin kayo kasi sasabihin ng magre-repair sa inyo na kakilala ko tong tao to, masipag to. Kayo, ire-refer nga
meron ka ng plus sa mga employers. Yun yung ibig sabihin nun. Pero, yun nga, Diyos ko naman po, kung kayo gustong ma-repair, yung experience nyo naman, sana pasok sa mga gusto nyo pasukan. Lalo na yung mga yung pinapa-applyan ko sa inyo, yung mga dairy farm, yung sa high life. Dapat yan, meron kayong mga kasi alam mo naman, meron tayong meron tayong kakilala sa mga ganyan. Pero, syempre, hindi ko kayo basta-basta i-repair. Ako naman mapapahiya, di ba? Pag yung mga ganyang usapan. Kaya tayo, yung sa mga, meron ding isang nagtatanong sa akin, sabi niya, meron naman akong experience sir, kaya lang ganito, ganyan. Hindi naman basta-bastang experience, no? Kasi security guard ka, tapos ang papasukin mo dairy farmer, o kaya industrial butcher. Anong kinalaman nung experience mo na yun sa papasukan mo ngayon, di ba? Dapat swak sa iyong experience. Kaya ako nga, di ba dati, kinuwento ko sa yung nag-message sa akin, sabi ko panoorin mo yung mga videos ko. Kumuha ako ng 2 years na experience sa supermarket kasi yun yung kailangan dito sa Canada. Pagiging butcher. Meron ka dapat knife skill. Sa akin lang yung sa pagiging butcher. Dapat meron kang marunong kang yung humawak ng kutsilyo, alam mo yung mga parte ng baboy. Kasi medyo komplikado pa rin kasi talaga. Kasi dapat alam mo kung saan mo tatamaan, lalo na rito yung mga yung mga trabaho rito ng industrial butcher. Hindi siya yung basta-basta na katulad ng wala kang kwenta yung mga yung mga natutunan ko na nung una sa supermarket Kasi natutunan ko lang doon, mag-adobo ka. Yung mga ganun. Kasi dapat aaralin mo kung paano mag-debone, yun talaga, mag-debone. Tapos yung sa mga nag-NC2, yung slaughtering, yan. Siyempre, ganun din pag kayo sa mga dairy farmer kayo, dapat meron kayong tamang experience. Kasi baka akala nyo kasi, hindi naman namamansin yan, hindi naman magre-repair yan. Paano kayo i-repair? Hawak nyo lang passport, punta kayong Japan, maggala kayo, may passport pala kayo. Dapat, siyempre, ang mahalaga, experience. Yung isa pa yung nagsasabi na, baka kasi maging maging ID na lang yung passport ko, sir. Ilan taong ka na ba? Sabi ko, 30. Ang daming niyang na hindi ko baka sabihin nyo dinadown ko yung tao. Sabi, meron kasi akong 3 anak, sir. Meron akong pamilya na binubuhay. Pare-pareho naman tayo ng mga karamihan, ganyan yung mga pinagdadaanan natin, no? Swerte ka pa nga 30 years old ka pa lang Ako nagsimula 37 na ako 36, 37. Saka ako pumasok sa supermarket. 'Di ba? Ibig sabihin bata ka pa para kumuha ng experience. Meron nga akong kakilala 40 plus na 'Di ba? 40 plus na saka lang siya nagsisimula. Kaya yung sa mga gustong pumunta sa ibang bansa, unahin nyo experience bago kayo i-consider na ma-repair, no? Kasi kung meron kayong NC2 o meron na kayong passport, meron na kayong halos lahat, tapos wala naman kayong experience, wala rin. Kasi paano kayo i-repair? Baka mapahiya lang yung magre-repair sa inyo kasi pagdating dito hindi kayo marunong ng kung anong dapat nyong gawin. O nandun na tayo, sabihin willing matuto. Lahat naman talaga willing matuto. Yung mga pumupunta rito, willing matuto. Pero willing silang matuto, meron pa rin silang experience galing sa Pilipinas. Yun nga mga ilang years na experience kami. Pero pagdating dito, para pa rin kayong nagsimula. Baka sabihin nyo, nagrarant ako hindi. Para lang to sa mga nag-a-apply, yung mga balak mag-apply, balak pumunta sa ibang bansa. Unahin nyo talaga experience. Kung gusto nyo mas madali, meron sana akong paraan Pero send kayo ng stars. sa Facebook. So, mag-send nga kayo ng stars. O kaya siguro pwede kaya yun, magpapa-Patreon ako. Kasi yung Patreon, parang exclusively sa mga members. Doon ko pwedeng sabihin yung mga pwedeng sabihin na hindi ko pwedeng rito sa vlog ko. Yun yung mga karamihan ng mga ginawa ng iba nating mga kasama rito. Alam ko lahat ng pero hindi ko siya pwedeng sabihin dito sa YouTube. Kasi alam niyo naman, pro tayo pro daang matuwid. Pero kung maano nyo ako,
mapilit nyo ako, gawa tayo ng Patreon, doon natin i-discuss lahat. Diyos ko po, ang dami nating ang dami nating mapag-uusapan na hindi rito sa YouTube, no? Yun lang. Kasi maraming sa totoo lang, maraming nag-i-inquire sa akin ngayon, maraming nagtatanong, gustong magpa-refer, ganyan. Yun lang yung inaano ko. Hindi ko kayo basta-basta mai-repair kung yung inyong hawak passport lang. Hindi po ganun kadali. Yun lang po yung gusto kong sabihin sa video na to. No? Sige na, at malapit na ako sa trabaho ng aking misis. Ako'y magpapaalam na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.